Kai Sotto nagsalita na, bumanat sa mga bashers at bibigyan nga ba ng panibagong kontrata ng B-League sa Yokohama Big Corsairs. And bago natin yan pag-usapan mga kaibigan, pa-like and subscribe naman and always pa-hit ng notification bell. Maraming salamat po. Well mga kaibigan, alam naman natin na nitong mga huling laban ng Yokohama ay maganda at malaki ang naiambag ng ating pambato na si Kai Sotto. Nagagamit na kasi ni Kai Sotto ang kanyang full performance sa paglalaro, especially yung kanyang pagiging big man sa loob. Well, kung hindi naman dahil kay Yuki Kawamura ay hindi mailalabas ni Kai Sotto ang kanyang magandang performance. Kaya kinakailangan nga kung maglalaro si Kai Sotto sa ibang team ay merong kagaya na magaling na point guard ni Kawamura. Well, kung titignan nyo po, as of now, sunod-sunod at marami pa rin ang babash sa ating pambato na si Kai Sotto. At ang sinasabi nila, si Kawamura lang daw ang magpapalabas or magaling, no? At hindi si Kai Sotto. Well, mga kaibigan, nagkakamali naman kayo. Kahit magaling ang point guard, kung wala namang pick up or walang instinct ang big man o ang sentro, no, bali wala ang mga pasa ni Yuki Kawamura kay Kai Sotto. At naipakita na yan ilang beses ni Kai, hindi lamang dito sa Yokohama. Sa PBA Asia Qualifiers, nakita naman natin sa Gilas Pilipinas yung mga full performance at mga highlights ng ating pambato na si Kai Sotto. And as of now, nakita nyo naman unting-unti nang nahihinog etong ating pambato at kinakailangan lamang mas mag-improve pa siya at mas maging consistent sa paglalaro at mapapansin din siya ng mga sikat team. Well mga kaibigan, ayon din sa ating nakuhang report, no, posibleng bigyan ng another contract dito sa B-League sa Yokohama Big Corsairs etong ating pambato na si Kai Sotto. Bakit kamo? Dahil nga sa napakagandang performance sa kanyang pinakita ay hindi siya sasayangin ng team. Well mga kaibigan, as of now, alam naman natin isa rin sa target or tumatarget kay Kai Sotto ay etong kanyang dating kupunan na NBL, no, or ito sa Adelaide 36ers. Well, para sa akin, hindi na siya dapat bumalik pa dito sa Adelaide 36ers dahil nga hindi naman siya dito nabibigyan ng playing time. Unlike dito sa Yokohama Big Corsairs sa Japan B-League, no, kahit nasa mababang standing sa kupunan, nabibigyan naman ng mataas at mahabang playing time para sa exposure itong si Kai Sotto. Well, kung titignan nyo, unti-unti nang nailalabas ni Kai Sotto ang kanyang magagawa. Basta maayos na coaching, maayos na oras, ipapakita ni Kai Sotto kung ano ang meron siya. Kaya naman, para sa mga bashers na walang tiwala kay Kai Sotto, eto ang kanyang ganti, no, yung mga laban niya na talagang naipakita niya or naipamalas niya sampal sa mga bashers yung kanyang performance na naipapakita. With 27 minutes of playing time, meron siyang 23 points, 10 rebounds, and 1 assist doon sa last game, which is talagang very improving kada laro ang pinapakita ni Kai Sotto. Well mga kaibigan, patuloy ko po kayong i-update and please huwag kalimutan mag-like and subscribe for more Kai Sotto updates.